Hallelujah, Lord God. Sige po, abatiin po natin ang ating pong mga, bago po tayo mag-communion, kumuha po kayo ng ating pong 7 kapatid, lapitan mo. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Sabihin mo ang ating Diyos ay buhay. Amen. Jesus loves you. Praise God. Hallelujah. 7 ang lapitan mo. 7. Glory to God. Hallelujah. Ang 7, perfect number. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay makapangyarihan. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Hallelujah. Amen. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Okay na po? Sige po, tayo po ay darako po sa communion. Meron na pong lahat. Meron na po kayong communion element. Kung wala pa ang ating pong ushers ay naririyan. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Okay na po? Lahat po may hawak na? Okay po, sige po. Bago tayo po kumain ng tinapay at iminom po ng ubas, tayo po muna ay magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito po ay mahigpit na tagubilin po sa mga tiga ni Apostol Pablo na kung saan ang kanya pong paalala, hallelujah, Lord God. Ang sabi niya po rito sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 11, ang sabi niya, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o iminom ng saro ng Panginoon, na di nararapat ay nakakasala sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y iinom ng ubas na ito na sumisimbolo ng kanyang dugo at tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan na hindi karapat-dapat, tayo pinagkakasala sa katawan ng ating pong Panginoon sa kanyang pong dugo. So sige po, tayo po'y tumayo, glory to God. Tayo po'y magpasiyasat, manalangin po tayo sa Panginoon. Ano man po yung pong ating pong mga nagawang pagkakasala, ang Holy Spirit ang magpaalala. Kung ikaw man ay meron pong mga bisyo na hindi pa nakalalaya, hilingin mo sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Dahil tayo po'y binayaran na ng banal na dugo ng ating pong Panginoon. Kung meron po tayo na kung saan ay mga tao, na kung saan ay nagbigay sa iyo ng kirot, nagbigay sa iyo ng galit, patawarin mo na sila. Dahil mahirap po na tayo po'y kakain po ng tinapay, kainom ng ubas na meron pong nananahan pa sa ating pong puso na kasalanan. Lagi po nating alalahanin ng ating pong Panginoon, siya po'y nagpapaalala na tayo po ay magpakabanal sapagkat siya po ay banal. At sa pamamagitan po ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, ito po ay may kapangyarihan na buhat sa ating pong Panginoon. Makalalaya po tayo sa iba't ibang uri ng umaalipin po sa atin kung tayo po lagi po nagpapasiyasat sa ating pong Panginoon. Sige po, hallelujah Lord God. O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Panginoon ko po ay Diyos na banal. Sapagat nais mo po Panginoon ang iyong mga anak na naririto. Maranasan po nila Panginoon ang iyong mga pangako. Maranasan po nila, Panginoon, Lord God, ang iyong napakagandang plano sa bawat isa po sa amin. Kaya, Lord God, sa oras na ito, patatawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Sapagkat totoo kung sa amin po lamang, di po namin kaya. Pero salamat, meron kang banal na Espiritu
na nagpapaalala po sa amin, Panginoon. Nagpapaalala sa amin na magpatawad. Magpapaalala sa amin, Panginoon, Lord God, na ang lahat ng mga bisyo na nasa atin, ito pinagtagumpayan ng ating Panginoon. Tayo pinatawad na sa lahat ng ating pong mga karumihan. Ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng unang Juan, 1:9, kung ipapahayag ng ating mga labi lahat ng ating mga kasalanan, ang ating Diyos ay banal at tapat. Handa tayong patawarin, handa tayong linisin sa lahat ng ating pong karumihan. Lord, salamat po, napakabuti mo. Sa pagkatotoo nga po, O Diyos, hindi na kinakailangan kami po ay magsiyam-siyam pa para kami ay magpapatawad mo. Sa oras na ito, Panginoon, Lord God, naririnig mo po, Panginoon, ng iyong pong mga anak. Nasisiyasat mo alam po ng kanilang pong mga puso. Kaya Lord God, kung meron pa dito magagalitin, Panginoon, Lord God, dalangin ko po na ito po'y maisuko na sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang galit ay hindi po nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Ito po'y paalala mo sa aklat po ng James 1:19. Kaya Lord God, maraming pong salamat sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ibukas lamang namin ang aming pong mga labi, humingi kami ng tawad sa iyo. Lord God, alam po namin, pinatawad niyo na kami, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Lord God, hallelujah, Lord God. At nang gabing yon, ang ating pong Panginoon, matapos ay siya po'y ipagkanulo, siya po ay dumampot ng tinapay, at kanya pong itinaas, at ito po'y kanya pong pinagpirapiraso, at kanya pong sinabi, na ang tinapay na ito'y sumisimbolo ng aking katawan. Sa tuwing kakanin nyo ang tinapay na ito, inaalala nyo ang aking katawan na nagtiis ng hirap, nasaktan, inalipusta, hinampas, pinatungan ng koronang tinik, sinaksak sa tagiliran. Kaya kung ito'y ating aalalahanin, ating idideklara na talagang totoo ang ating pong Panginoon. Siya po'y nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya habang ito'y ating kinakanin, Lord, salamat po sa tinapay na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito po isa pong pagkapahalaga sa iyo pong buhay. Kaya't amin pong aalalahanin na ang tinapay na ito ay sumisimbolo ng iyo pong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Kaya kanin natin ang tinapay na ito bilang pag-aalala sa katawan ng ating Panginoong Hesus, sa pangalan ni Hesus. Amen. Oh yes, Lord God, hallelujah. At matapos ng ating Panginoong Hesus ay makapagpasalamat, siya ay dumampot ng saro at kanyang itinaas at kanyang sinabi, ang ubas na ito ay sumisimbolo ng aking dugo. Na sa tuwing iinumin nyo ito, aalalahanin nyo ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Aalalahanin nyo na sa pamamagitan ng dugong ito, lahat ng uri ng sumpa sa ating pong buhay, ito'y kanya ng pinagtagumpayan. Kaya tayo'y pwede magdeklara na sa pamamagitan ng dugong ito, lahat ng kasalanan, pinatawad na ng ating Panginoon. Lahat ng mahirap, pinayaman na ng ating Panginoon. At ang lahat ng may karamdaman, pinagaling na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ubas na ito, inumin natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Diyos. Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. So sige po, bago po tayo umupo, at tayo po ay diretso na po tayo. Hallelujah. Diretso na po tayo sa pagbabasa po ng salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sige po, tumayo muna po tayo bilang paggalang. Ating pong basahin po ang aklat po ng Romans 6. Glory to God. Sa aklat po ng Romans 6:23, glory to God.
Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating pong Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, rabashikera dabababa. Oh, radababashikita naradadaba. O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Lord God, salamat po sa salita mo. At dalangin ko po, O Diyos, na ang salita mong ito, Panginoon, ito po'y magbukas ng aming pong kaisipan. Magbigay po sa amin po, Panginoon, ng kaunawaan na kung gaano ang ginawa mo po sa amin, dakilang Ama. Upang kami po lamang, Panginoon, ay makalaya sa pagkakaalipin ng kalaban. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo po, sa buhay ng iyong pong anak na si Kristo Jesus. Sa pagkatotoo nga po, Panginoon, kung walang Jesus na ibinaba sa ibabaw po ng lupa, kami pong lahat ay hindi makatatawag po sa iyo ng tuwiran na ikaw ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, pakabanalin mo po ang iyong pong salita. Ito po'y magbigay buhay, magdagdag kaunawaan, Panginoon. Sa pagkatotoo nga po, Panginoon, ang salita mo po, O Diyos, yung po sinabi mo sa awit 119 verse 105, ang mga salita mo po pang ilawan ng aming mga paa at liwanag ng aming pong landas. Kahit dalangin ko po ang salitang ito, dakilang Ama, magsilbing ilawan, magsilbing liwanag ng aming pong landas, na ikaw po, Panginoon, ay namatay para po sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang madakila, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maparangalan, ikaw po ang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Ibaba mo lamang ako, Panginoon. Ikubli mo po ako sa iyo pong likran, Panginoon. Sa iyo pong papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, makakaupo na. Glory to God. At konti po lamang review. Dahil nung kabila pong ligo, ang ating pong pinag-aralan, tungkol po doon po sa Palm Sunday o Palaspasan. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat talagang ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon na lagi po nating aalalahanin yung pong mga naitala sa Biblia. At alam po natin yung pong, kung saan yung pong ibig sabihin po ng Palm Sunday, ito po yung pong matagumpay na pagpasok ng ating pong Panginoon sa Jerusalem. At alam po natin ng ating pong Panginoong Jesus dahil yun na po yung takdang araw niya na kung saan siya po ay huhulihin na. Kaya pagpasok niya po doon po sa Jerusalem, marami po na kung saan ay sumalubong po sa kanya. Siya po ay nakasakay po sa asno at siya po ay, ang simbolo po ng pagsakay niya po sa asno, siya po ay isa pong mababa. Hindi po siya kaparas ng ine-expect ng sanlibutan o ng mga Hudyo na ang darating sa kanila na tutubos o ang Mesaya o ang hari ng mga hari, ang darating sa kanila ay nakasuot na kung saan mariringal na kasuotan. At nakasakay sa isa pong maringal na sasakyan. Pero ang ating pong Panginoon sa isa pong maliit na asno, doon po siya nakasakay. Pero kung ating pong titingnan, dahil may kapangyarihan ang pagpasok ng ating pong Panginoon sa Jerusalem, kaya't maraming tao ang sumalubong sa Kanya. Mga tao na nawawala ng pag-asa, mga tao na nakaranas ng kagalingan, na ito po'y simbolo ng mataas na respeto sa ating pong Panginoon. At doon sa pagsalubong sa kanila, ang mga tao ay kumuha po ng kung sa'y mga puno ng kahoy o kung sa'y sanga ng kahoy, na ito'y iwiniwawagayway bilang papurit pasalamat sa ating pong Panginoon. Bilang tanda na kung sa'y pagkapasalamat na meron tagapagligtas na dumating. Maging yung pong mga tao naglatag ng kung saan ay kailan pong mga balabal na simbolo na sa pamamagitan ng ating Panginoon, lahat na may karamdaman ay gagaling. Kaya makikita po natin dito, yung kapangyarihan na naranasan po ng mga tao. Kaya ito po ipinauunawa dahil siya po ipapasok na doon po sa misyon niya na siya po ipapako na sa krus. Kaya makikita po natin dito ang ating pong Panginoon na kung saan ay inihanda na ang kanyang sarili para po sa kanyang pong misyon na siya po'y ipapako sa krus. At yung ating pong napag-aralan po noon, ipinaalala niyang muli sa kanya pong mga alagad na ang anak ng tao ay parurusahan, hahagupitin, at siya ay ipapako sa krus. So ibig sabihin, ito po'y pagkapaalala
na talagang totoo, bawat salita ng ating pong Panginoon, ito po'y pinangyayari. Bawat iniwanan niya pong salita, ito po ay nakikita po yung kaganapan. Kaya kung atin pong makikita, dahil doon pa lamang ipinaunawa na ang anak ng Diyos ay kung saan ay makararanas ng paghihirap. Amen? So atin pong tingnan, yung atin pong tatalakayin. Ito pong atin pong binasa, ito po ay pinamagatan ko pong Jesus paid it all. Amen? Si Jesus ang nagbayad ng lahat. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito, glory to God, na talagang totoo ang ating pong Panginoon. Siya po nagbayad ng lahat ng ating pong mga kasalanan. So kung ating pong titingnan yung sinabi po sa aklat po ng Romans 6:23. Glory to God. So kung ating pong makikita, ano po ba yung kung saan yung po bang ipinauunawa po dito ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma? Na dito po ipinauunawa niya sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So ibig sabihin, lahat ng tao po ay nagkasala. Dahil yung sinabi po sa aklat po ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Kaya may kinakailangang gawain ang Father God. Kaya dahil ito po yung pinauunawa po ng Biblia, dahil kung wala pong magbabayad ng ating pong kasalanan, lahat po tayo papunta sa impyerno. Kaya dito po yung pinauunawa po dito, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay naaalipin pa ng kasalanan, baka ito yung panahon na ikay makalaya na. Amen? Sapagkat ang sabi niya dito, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito ng Biblia, talagang totoo, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero, ang regalo ng ating pong Panginoon, ang kaloob ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. So kapag sinabi po na kung saan ay kaloob, hindi mo ito pinaghirapan. Hindi mo ito pinagtrabahuhan. Kapag sinabing kaloob, regalo ito sa atin po ng ating pong Panginoon. Ano regalo po sa atin ng ating pong Panginoon? Buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya dito po yung pinauunawa po ng Biblia, walang sino mang makapagliligtas sa sanlibutan, malibang kay Kristo. Kaya ang basehan po ng kaligtasan, hindi po relihiyon. Ang basehan ng kaligtasan ay relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat napakaliwanag ang Biblia. Si Kristo Jesus na ating Panginoon, yan po ang nagbigay sa atin ng regalo. Kapag sinabing nagbigay ng regalo, dito po pinauunawa, hindi po tayo karapat-dapat, pero nirigaluhan po tayo ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong grasya at habag. Ibig sabihin po ng grasya at habag, ang dami nating kasalanan. Mula sa pagkabata hanggang sa ngayon, maaari kung tayo po'y walang relasyon sa ating pong Panginoon, hindi na kayang bilangin ang ating pong mga kasalanan. Pero ipinauunawa po dito ng Efeso 2, na dati tayo po'y namumuhay ayaw sa takbo ng laman. Dati po tayo namumuhay sa kasalanan. Tayo po'y patay. Glory to God. Pero ang ating pong Panginoon, nagpadala na kung saan magiging tagapagligtas po natin. So kaya po ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Noon tayo po'y walang pagkakakilala po sa ating Panginoon, ang tawag po sa atin ay patay. Pero dahil nais ng ating pong Panginoon na magkaroon po tayo ng isang relasyon sa ating pong Panginoon, na dito po'y makikita po natin, mararanasan natin na totoo ang ating pong Diyos ay buhay. Ang ating Panginoon, ang ating pong Ama, ang nagbigay ng regalo. Sino po ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon? Walang iba kundi si Jesus. Kaya kapag tayo pinanampalataya kay Jesus, mararanasan mo yung pangako na buhay na walang hanggan. Ating puntin yan po dito. Ano po ang sabi niya po sa aklat po ng John? John 3:16, glory to God. Ito po'y asak na asak. Miski saan po, ito po'y atin po maririnig.
Manood ka sa TV, magbukas ka ng mga FB nyo, sumakay ka ng bus, maglakad ka papunta sa palengke, sa palengke meron, sa mga plaza meron, nagpapahayag, hindi po nawawala po ito. Bakit po? Totoo po na ito po'y pinatutunayan yung pag-ibig sa atin ng Ama, isinugo ang kanyang kaisa-isang anak na si Yesu Kristo. Kaya ito po yung kung saan magiging daan ng kaligtasan. Dahil yung pag-ibig ng Ama, ito po dapat po nating maramdaman na ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak na si Yesu Kristo. Ano po yung gagawin ng ating pong Panginoon? Ano po gagawin ng Father God sa kanya pong anak? Glory to God. Ang sabi niya po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Amen. Kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung kayo po ay kung saan ay nanood o nakinig ng 7 wika, glory to God, ng ating pong Panginoong Hesus, mapapatunayan nyo kung gaano ang hirap na naranasan po ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating po makikita, ang ating Panginoong Hesus, siya po nagbayad ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Siya po yung kung saan nagtiis. Siya po yung kung saan bumata ng ating pong mga kasalanan. Kaya ano po ang sabi niya po, Panginoon, sa aklat po ng Romans 6, verse 16. Glory to God. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o pagsunod niyo sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Verse 21, glory to God. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na inyo na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. So ibig sabihin, ipinakita rito atin pong ibalik doon po sa verse 16. Na talagang totoo po tayo ay naalipin po tayo. Meron po na kung saan ay meron po tayong pinapanginoon nung tayo po'y walang relasyon sa ating pong Panginoon. Na ipinakikita po rito at nagtatanong dito, glory to God, si Apostol Pablo, di ba kayo dati alipin ng inyong pinapanginoon? Tanungin natin ang ating sarili. Noon tayo po'y wala pang pagkakilala sa ating Panginoon, sino ang umaalipin sa inyo? Sino ang inyong pinapanginoon? Ang inyong bang hanap buhay? Ang inyong pera? Ang inyong kayamanan? Ang inyong kamag-anak na mayayaman? Pero ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon, glory to God, kayo nagiging alipin nito. So ibig sabihin, tayo po'y naging alipin nung una pong panahon. Pero ang ating pong Panginoon, glory to God, alam niya na kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, hahantong siya sa kamatayan. At ang tinutukoy ditong kamatayan, ito po yung kung saan ay pagbulusok sa apoy ng impyerno. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Dahil ayaw niya na ang lahat ng tayo maalipin ng mundong ito. Maalipin ng kung saan ng ating pong mga minimithi sa ating pong buhay. Maalipin ng ating pong tinatangkilik sapagkat kung tayo ay paaalipin sa mundong ito, pabulusok tayo sa kaparusahan. Kaya dito po ipinauunawa, pero kung ito pong kasalanan ito'y hahantong sa kamatayan, ang ating pong Panginoon, gumawa po siya ng kaparaanan. Dahil alam po ng ating pong Panginoon, na kapag ang isang tao po ay walang relasyon sa ating pong Panginoon, sila po ay paparusahan. At ang sabi sa aklat po ng Hosea 2:6, ang tao'y napapahamak, bunga ng kamangmangan. Kaya kapag ang tao po'y walang alam sa salita po ng ating pong Panginoon, sila po'y mangmang, mapapahamak. Kaya dito po'y ipinauunawa po ng Biblia, ang ating pong Panginoon nagyayakag. Siya po'y nag-aanyaya na kung saan tayo po'y makalaya sa pagkakaalipin. Kaya po ang sabi po rito, ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa pagiging matuwid. Kaya kung tayo po ay paaalipin sa mundong ito,
kasalanan ang aalipin sa iyo na ito'y magdadala sa kamatayan. Pero kung tayo'y mananampalataya sa ating pong Panginoon, ang ating pong pupuntahan, glory to God, ay ang pagiging matuwid. Ang pagsunod sa ating pong Diyos, glory to God, ito'y hahantong sa pagiging matuwid. Kaya napakahalaga maunawaan po natin yung ipinagkaloob sa atin po ng ating pong Panginoon. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. At ang sabi niya po sa verse 21, ating pong balikan yung verse 21, ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiyan nyo ngayon? Kamatayan ang ibinunga ng mga iyon. Ano po yung tinutukoy itong mga iyon? Yung po yung gawa ng mundo. Yung po nagpaalipin po sa atin. Kaya ipinauunawa po dito, glory to God, na dati ating ikinahihiya ang tunay na pananampalataya. Pero ano ang naidulot sa atin? Kahihiyan. Nahihiya tayong sabihin ng katotohanan, pero kapag kagawa ng mundo, hindi po tayo nahihiya. Amen? Pero ano ang po sabi po rito ng ating Panginoon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ibig sabihin, kung tayo paaalipin sa mundong ito, kamatayan po ang pupuntahan. Pero kung tayo mananampalataya sa anak ng Diyos na buhay, mararanasan po natin ay buhay na walang hanggan. Amen? So ating pong tingnan, ano ba yung mga ginawa ng ating pong Panginoon? Dahil alam po natin na kung saan tayo po ay, sabi nga po, tayo po ay dumaan po sa mahal na araw. Glory to God. So ating pong tingnan, ano ba yung mga isinaysay? O ano ba yung dapat iligay po natin sa ating pong isip? Yung 7 wika na kung saan iniwanan ng ating pong Panginoon sa bawat isa na naririto. Glory to God. So alam po natin, yung pong 7 wika, ito po yung kung saan na iniwanan ng ating Panginoon noon siya po'y nasa krus ng Kalbaryo. Kapag sinabi po na kung saan ay huling 7 wika, ibig sabihin, ito po yung pong napakahalagang tagubilin. Ito po yung napakahalaga na kung saan dapat malagay sa ating pong puso't isipan. Dahil mismo ang ating pong Panginoon ang nagsasalita dito, glory to God. So, maaari ito po'y pamilya na sa atin. Pero ang ating pong titignan dito, ang ating pong tanggapin, anong mensahe ang ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Amen? Ating pong simulaan. Sabi sa 7 huling wika sa krus na dapat alalahanin. Glory to God. Hallelujah. Sa Lucas 23, verse 30 po. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang pagati-hatian ang kanilang mga kasuotan. Praise God. Hallelujah. So dito po ipinakita, noong ang mga tao o mga Hudyo, sila po ay kung saan nagpalabunutan. At hindi po lamang yon, ang ginagawa pa nila, inaalipusta pa ang ating pong Panginoon. At meron dito na kung saan ay yung pong 2 nakapako sa krus. 2 nakapako sa krus na sila po ay mga magnanakaw. Na dito po ipinakita po rito, ito pong 2 dito ay kung saan meron po na umaalipusta sa ating pong Panginoon. At meron naman nagsasabi na kung saan kinikilala ang ating pong Panginoon. At dito po, ang ibig sabihin po rito ng paghingi ng kapatawaran, ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, mismo siya ang tumatawag sa ating Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanila pong ginagawa. So, ibig sabihin ang pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon, yung salita na kapatawaran. Lahat po tayo, hindi po tayo makararanas ng pinagpalang buhay kung hindi po natin mararanasan ang kapatawaran ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo yung sinabi po ng ating pong Panginoon, doon po sa aklat po ng Matthew, chapter 6, verse 14 and 15, magpatawad kayo upang patawarin kayo ng inyong Ama na nasa langit. Amen? Magpatawad kayo upang kayo patawarin ng inyong Ama na nasa langit. Kung kayo hindi magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Kaya ito po yung po sinabi po rito. Kauna-unahan po, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanila pong ginagawa.
Sapagkat totoo, kapag ang isang tao, hindi po kilala ang ating pong Panginoon, wala po silang kontrol sa kanila pong mga dila. Pero mo tinutuya pa ang ating Panginoon, nakapako na sa krus. Kung ikay talagang anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba at iligtas mo ang iyong sarili? Kung ikay talagang anak ng Diyos, ang sabi mo, ikaw ay anak ng Diyos, gigibain mo ang templo at pagdating sa ikatlong araw, muli mong itatayo. Tinutuya siya. At may mga dumadaan pang tatango-tango. Gaano kahirap sa ating Panginoon. Dala-dala mo na nga ang kasalanan ng sanlibutan. Makararanas ka pa ng gantong panunuya. Pero dahil ang ating pong Panginoon punong-puno ng pag-ibig, ano ang sabi niya? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ito po yung salita na pagkapatawad. Kaya kung ang ating pong Panginoon sa kabila po ng ginawa sa Kanya, nagawa niya magpatawad, dapat nagpapatawad din tayo. Dapat inuunawa natin ang mga mahihina. Kaya dito po, yung unang-unang salita na binitawan ng ating pong Panginoon, ang salita ng pagkapatawad. Amen? At ang pangalawa, glory to God. Na dito po natin makikita, na dito, ang sabi po dito sa Lucas 23, verse 43, glory to God. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Praise God. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ito po yung ikalawa na kung sa'y sinabi ng ating pong Panginoon. Sino po nagsalita rito na Jesus, alalahanin mo ako kapag ikay naghahari na. Yung pong isang makasalanan. Yung isang makasalanan, nilalait ang ating Panginoon. Pero yung isang makasalanan, sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikay naghahari na. Ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Glory to God. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So ibig sabihin, kapag sinabing isasama ka sa paraiso, ito na yung salita ng kaligtasan. Kaya tayo pong lahat, ang disenyo ng ating pong Panginoon, kung tayo po'y magpapatawad, kung tayo po'y hihingi ng tawad, makakasama ka sa paraiso ng ating pong Panginoon. Ito po yung kanyang iniwanang pangalawang mensahe. Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. So ano po yung ang pangatlo po, glory to God. Na sinasabi po rito sa John 19 verse 26 and 29. Glory to God. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad. Nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, naririto ang iyong anak. Glory to God. Hallelujah. At sinabi niya sa kanyang alagad, naririto ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad dito ang kanyang bahay, ang ina ni Jesus. So ibig sabihin, ano po pinaunawa dito? Yung salita ng pag-ibig. Pag-ibig sa mga magulang. Pag-ibig sa mga anak. Kaya ito po yung mensahe po ng ating pong Panginoon. Kung meron dito na kung saan ay may mga magulang pa, ibigin nyo na ang inyong mga magulang. At kung kayo naman ay mga anak o mga magulang, ibigin nyo ang inyong mga anak. Ito po yung salita ng pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay kung saan, bago po siya umalis, ipinaalala ang pag-ibig sa magulang. Sapagkat kung tayo po iibig sa ating pong mga magulang, may kalakip na pangako. Mga kabataan, ibigin nyo ang inyong mga magulang. Hanggat sila'y may pagkakataon pa, hanggat sila'y nakakarinig pa, kung meron dito may mga edad na may mga magulang, ibigin nyo na ang inyong mga magulang. Mahalin nyo na ang inyong mga magulang. Hanggat sila'y nakararamdam at nakapagsasabi pang salamat anak sa iyong pag-aalala. Salamat anak sa iyong pag-ibig. Salamat, miski kami matanda na naaalala nyo pa. Kaya ang ating pong Panginoon, iniwanan niya ito, ang pag-ibig na nais ng ating pong Panginoon. Hindi po lamang sa panahon na tapo'y tumatanggap. Sa panahon na tayo pinagbibigay, iparamdam po natin yung pag-ibig po natin. Ito po yung pangatlo na kung saan ay kanya pong iniwanan, yung pag-ibig. Amen. Sa pagkatotoo, napakahalaga po ang pag-ibig na ating pong gagawain sapagkat ang Diyos ang ating pong sinusunod. Sapagkat ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang ating pong Diyos ipinaramdam sa atin yung kanya pong pag-ibig. Ang ating Diyos, bagamat tayo po'y makasalanan, binayaran niya ang ating mga kasalanan
noon tayo makasalanan pa. Siya po'y namatay para sa atin pong mga kasalanan. Kaya atin po lagi itong namnamin na kinakailangan tayo po'y laging umiibig. Lagi po tayong umuunawa. Lagi po tayong nagmamahal sa atin pong kapwa. Glory to God. Yan po yung salita po ng pag-ibig. At sa aklat po ng Marcos 15, verse 34. Hallelujah, Lord God. Nang ikatlo na ng hapon, sumagaw si Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ang kahulugan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ating Panginoon nakaramdam ng ganun damdamin, na ang pakiramdam niya, noong kung saan, sa tindilan ng sakit na kanya pong nararamdaman, ang akala ng ating Panginoon, siya'y pinabayaan na ng Father God. Bilang isang tao, na kung saan ay naandoon, na kung saan nakapako ang dalawang kamay, ang kanyang paa, meron pang inilagay na koronang tinik sa kanyang ulo, maaari ito po'y maramdaman bilang isang tao. Pero na kung saan, na ibig sabihin po nito yung kanyang sigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaari sa panahon na tayo'y dumaranas din ng iba't ibang uri ng pagsubok. Maaaring tayo po rin ay makapanaghoy. Diyos ko, bakit ko ito nararanasan? Diyos ko, bakit ko po ito na kung saan ay nararamdaman? Maaaring may mga pagkakataon, marami kang katanungan sa pinagdadaanan mo sa buhay mo. Abot-abot ang problema. Abot-abot ang nararanasan. Pero ang ating pong Panginoon ay nangako, kailanman hindi kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Yan po yung pangako ng ating pong Panginoon. Maaaring minsan tayo po'y nakakasigaw ng mga gantong damdamin bilang isang tao. Pero ang ating pong aalalahanin, sa pagkakataong ito, ang ating pong Panginoon ay nasa katawan tao. Kaya natural na siya po'y makasigaw ng gantong panaghoy. Kaya ito po yung kanya pong pinaalala sa atin, na kung tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin sa ating pong buhay, ang lagi mong aalalahanin, kailanman hindi tayo pinababayaan ng ating pong Panginoon. Yan po yung pangako niya sa aklat po ng Hebreo 13, verse 5. Ano ang sabi ng ating pong Panginoon? Kailanman hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Ang Diyos ang inyong katulong. Huwag kayong matakot. Amen. Yan ang ating pong Panginoon. Lagi po siyang may iniiwanan sa atin ng mga pangako niya. At lagi po nating aalalahanin, doon pa lamang sa unang panahon, siya'y nag-iwan na rin ng kanyang mga salita. Noong panahon ng mga Israelita ay naandoron sa ilang, ano pangako ng ating pong Panginoon? Sa aklat po ng Deuteronomy 31:8. The Lord is before us. He is with us. He never leave us nor forsaken us. Do not fear nor discourage. Sapagkat totoo, tayo pong lahat ay dumadaan sa labanan. Pero ang magiging kalakasan po natin, yung salita ng Diyos na ating pong narinig, yung salita ng Diyos na ating pong napag-aaralan, ang salita ng Diyos na ating pong nababasa. Kaya hindi po tayo kailanman iiwanan po ng ating pong Panginoon. Kaya ito po ang kung saan, ito po yung pong pang-apat na kung saan sabi, salita ng pagdurusang espiritual. Espiritual na kung saan, na ito po'y ipinararamdam ng ating pong Panginoon. Nararamdaman ni Jesus na parang siya ay wala ng kakampi. Nararamdaman ng ating Panginoon, wala man nagtatanggol sa Kanya. Sa dami ng mga tao na kung siya'y nakaranas ng Kanyang himala, walang nagtanggol sa Kanya. Kaya makikita po natin, ito po yung salita na kung saan ay pagdurusa sa Kanya pong espiritual. Ang panlima po, glory to God. Hallelujah. Yung sinabi niya po sa aklat po ng John 19 verse 28, nauuhaw ako, glory to God. Hallelujah, Lord God. Alam na Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. So ibig sabihin, kapag sinabing nauuhaw ang ating pong Panginoon, nauuhaw siya sa pagmamahal. Nauuhaw siya sa pagkalinga. Nauuhaw siya na kung saan, yung po mga tao na kung saan makalaya na sa kasalanan. Sapagkat kapag nakikita niya, yung mga tao na ginawa niya ng mabubuting bagay,
Yung mga tao na kung saan ay binuhay ng ating Panginoon. Yung nakaranas ng kung saan kagalingan, nakaranas ng himala, nakaranas ng kung saan paglingap ng ating pong Panginoon. Pero sa kabila na siya'y dumaranas ng gantong mga tiisin, wala man lamang tumulong sa kanya. Kaya ano sabi niya? Nauuhaw ako. So ibig sabihin ng ating pong Panginoon sa ating pong pang-araw-araw na buhay, nauuhaw ang ating pong Panginoon. Sapagkat yung sinabi niya doon sa aklat po ng John 4, na kung saan kung ating pong makikita yung sa babaeng Samaritana, hindi ka mauuhaw kung iinumin mo ang tubig ng buhay. Na walang iba kung hindi yung nagbibigay ng buhay, yung salita ng ating pong Panginoon, ang ating pong kailangan. Kaya kinakailangan tayo pinauuhaw sa salita po ng ating pong Panginoon. Kinakailangan nauuhaw po tayo sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po'y tagubilin po ng ating pong Panginoon. Mauhaw po tayo sa katwiran ng ating pong Panginoon. Mauhaw po tayo doon po sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung kung saan salita ng pagdurusang pisikal. Yung pong kanya pong katawan na kung saan nakararanas po na kung saan ay panghihina. Dahil ang senaryong ito, nung siya po'y nauuhaw, meron pong lumapit na tao at siya po ay binigyan na kung saan na abdo, glory to God. Nung ito po'y kanyang sipsipin, doon na po nangyari po na kung saan siya po ay nalagutan ng hininga. At dito po natin makikita, pagdating po sa ika-6, glory to God. Ang sabi po rito, naganap na. Amen. Salita ng tagumpay. Na ang akala na nakapalibot sa lugar na yon, ang ating Panginoong Hesus ay talunan. Ang akala ng mga Roman soldiers na kung saan nagpahirap sa Kanya, ang akala nila kung saan talunan ng ating Panginoon. Dahil siya nung oras na yon, siya ay naghihingalo na. Amen. Naghihingalo na siya. Kaya dito pa'y tagumpay na ang ating pong Panginoon. Tagumpay na sapagkat tapos na ang kanyang paghihirap sa ibabaw po ng lupa. Kaya kung paano nagtagumpay ang ating pong Panginoon, magtatagumpay po din tayo sa lahat ng uri ng labanan ng ating pong buhay. Na kung paano nagtagumpay ang ating pong Panginoon sa iba't ibang uri ng labanan, magtatagumpay din tayo. Amen. Kaya ito po yung pinauunawa ng ating pong Panginoon. Ano man ang ating pong pinagdadaan ng kapatid, hindi katalunan. Ano man yung ating pong pinagdadaan ng kapatid, ikaw man ay nakaranas ng salat sa salapi, hindi katalunan. Sapagkat ipinahintulot ng ating pong Panginoon, maranasan ito upang tayo po'y lumuhod sa ating pong Panginoon. Upang tayo po'y magtiwala sa kakayanan ng ating pong Panginoon. Upang tayo umasa na ang ating Panginoon tinatawagan, siya ay buhay. Amen. Na kung paano ang ating pong Panginoon ay nakaranas ng iba't ibang uri ng labanan, tayo din ay dadanas ng iba't ibang uri ng labanan sapagkat ang regalo sa atin po ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan ating pong panampalatayanan ano ang 7 huling wika na iniwanan sa atin ng ating pong Panginoon. At kapag ito po'y atin pong maaalala, anuman ang yung pinagdadaanan, lalakas ka. Amen. At ang ika-7 po, glory to God, ang salita ng pagkapalaya. Ano po sabi niya sa aklat po ng Lucas 23? Hallelujah, Lord God. Simigaw na malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. So pagtitiwala ng kanyang espiritu, sa pagkatotoo, may pinangako po ang ating pong Panginoon. Sa aklat po ng John 14. Na dito po ipinauunawa sa John 14 verse 16. Yung espiritu na ipagkakalob ng ating pong Panginoon sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Na yung Espiritu Santo na ito po ipinangako ng ating pong Panginoon sapagkat doon sa Kanya pong kamatayan, dito na po na kung sa'y naganap na ang lahat. Magkakaroon na po tayo ng kalayaan, magkakaroon na po tayo ng kapangyarihan sapagkat lahat ng sasampalataya sa Kanya mararanasan ang katagumpayan sa bawat labanan na Kanya pong buhay. Bakit? Kung anong espiritu ipinagkaloob ng Ama kay Jesus, yun ding espiritu ang ipagkakaloob sa ating lahat na sasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po.
Kaya makikita po natin dito, na totoo na ang ating pong Panginoon, ito pong 7 makapangyarihang wikang ito po yung pong iniwanan ng ating pong Panginoon upang ito ang magbigay sa atin ng kalakasan. At ating pong aalalahanin na kung paano ang ating pong Panginoon nagtiis ng hirap. Tayo di magtitiis ng hirap, pero magtatagumpay tayo sa lahat ng ating pong pagdadaanan. Amen? Kaya kung ating pong makikita rito, pagkatapos ng ika-7 wika, siya po ay namatay na. Glory to God. Ating pong tinyan, yung pong sinabi po sa aklat po ng John 20. Glory to God. Na dito po ay kung saan ay nangyari na po, glory to God, na siya po ay namatay at siya po ay inilibing. Amen. Alam po natin na siya po'y mamatay, inilibing po siya. At pagdating sa ika-3 araw, siya po'y nabuhay na mag-uli. Amen. Ang sabi po dito, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sila Maria Magdalena sa libingan. Narat niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Glory to God. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus na sinasabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Praise God. Hallelujah. Verse 3, sina Pedro at ang nagsabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Sino tong isang ito? Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan. Ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Amen. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. Wala na ang ating pong Panginoon. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo hindi kasama ng mga telang lino, ngunit humiwalay nakatiklop sa isang tabi. Praise God. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Verse 9, hindi pa nila nauunawaan nung unang si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. So yung po mga taong ito, itong mga alagad na ito, nalimutan nila. Yun sa senaryo na kung saan inisa-isa, na kung saan merong pumunta, na kung saan itong si Maria Magdalena pumunta sa libingan at nakita nang nawala na yung bato na nakapato. Na kung saan ito po yung, kumbaga sa ito po yung pong ang nagtakip sa libingan ng ating pong Panginoon. Hindi na po nila naunawaan sapagkat ipinaunawa na ng ating Panginoon doon pa lamang, glory to God, sa aklat po ng Juan na sinasabi po rito, ang anak ng tao ay mamamatay. At pagdating sa ika-3 araw, siya ay mabubuhay na maguli. Dito po na kung saan nagulat yung pong mga kaisipan nila. Di ba ito'y sinabi na ng ating Panginoon na siya'y mamamatay at pagdating sa ika-3 araw, siya'y muling mabubuhay? So pinatunayan po ito. Kaya kinakailangan ito po'y matanim sa ating pong puso't isipan, kailanman hindi namamatay ang ating Panginoon. 2,000 na nakaraan ang ating Panginoon, siya'y namatay at pagdating sa ika-3 araw, siya po'y nabuhay na maguli. Kaya ito po'y napakagandang mensahe po sa atin na ang ating pong Panginoon, siya po ay nabuhay na magmuli. Ano po sabi po sa aklat po ng Matthew 28 verse 6? Para mapatunayan na talagang totoo ang ating pong Panginoon, siya po ay namatay at muling nabuhay. Ano po sabi niya? Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, hali kayo't tingnan ninyo ang himalang ito. Ang hinimlayang ito. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na talagang totoo ang ating pong Panginoon ay nabuhay na maguli. Kaya kung tayo po'y maniniwala na ang ating pong Panginoon, siya po'y nabuhay na maguli, ibig sabihin, tayo pong lahat ng mga nakakilala sa kanila sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, mangyayari na tayo po'y bubuhayin muli ng ating pong Panginoon. Mangyayari po yung kanya pong ipinangako. Ano ang sabi niya po sa aklat po ng John 14, 1-3? Na dito po ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya sa kanya pong mga lagad, ito po'y pagkapaalala na siya po'y aalis na. Ang sabi niya po sa aklat po ng John 14 verse 1, huwag kayong magulimahanan. Magtiwala kayo sa Ama at magtiwala din kayo sa akin.
Sapagkat ako'y pupunta roon. Pupunta roon ako sa tahanan ng ating Ama. At do'y maraming silid. At kayo ipaghahanda ko. Kapag kayo'y naipaghanda ko na, ako'y babalik. At kukunin ko kayo kung saan ako paroroon. So ibig sabihin, mangyayari na ang pangako ng ating pong Panginoon. Kaya habang tayo po'y nabubuhay, ang ating pong pag-asa, yung pagbabalik ng ating pong Panginoon. Sapagkat siya po'y nangako, ang lahat ng kanya pong sinalita, ito'y kanya pong tutuparin. Kapag ang ating Diyos ang nangako, sigurado 100%, ito'y kanyang isa sa katuparan. Amen? Kaya makikita po natin dito, ano po yung kahalagahan ng kanyang muling pagkabuhay. Sa 1 Corinthians 15, 3-8, ito po yung kahalagahan. Bakit ang ating pong Panginoon ay muling nabuhay. Ayan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat na tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Kaya ito po yung pong ating pong tatandaan, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, verse 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Praise. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Glory to God. Pagkatapos nagpakita siya ng mahigit sa 500 kapatid na nakakatipon ng marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na ang ilan. Glory to God. So pinatutunayan po dito na sa aklat po ng Korinto na ang ating pong Panginoon, inuulit niya na ang ating Panginoon, siya ay namatay at sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya ito po yung magandang balita na dapat po nating ikukwento, glory to God, na si Jesus, siya po ay namatay at muling nabuhay. Siya ay namatay dahil sa ating pong mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya ito po yung magandang balita ng kaligtasan. Kung nais nyo na mapatunayan yung kaligtasan na regalo ng ating pong Panginoon, kinakailangan ito po yung pong ating pong maunawaan na si Jesus ay namatay para sa atin. Ito po yung pong magandang balita. Amen? Kaya yan po yung pong napakalaga kung bakit ang ating pong Panginoon ay nabuhay na maguli. Pinatunayan nito na siya ay anak ng Diyos. Ano sabi niya po sa aklat po ng John 10, 17-18? Glory to God. Ang sabi, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. So ipinaalala po ng ating pong Panginoong Jesus na kung sa inialay ang kanya pong buhay at ito po'y kukunin niyang muli. Amen? So, napakahalaga po na ito po'y ating pong maunawaan. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. So lahat ng kapangyarihan ipinagkaloob ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Kaya siya'y may kapangyarihang kumuha at siya rin ay may kapangyarihang magbigay. Amen? So glory to God. At ano pa ang sabi po, glory to God, sa aklat po ng Romans 1:4. Praise God. At tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. So ito po nagpatibay na pinatunayan siya po'y anak ng Diyos dahil siya po'y muling nabuhay at siya po'y naroroon na sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Ano po yung pangalawa, glory to God, nakahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon? Pinagtibay nito ang bisa, glory to God, ng kanyang tumutubos na kamatayan. Praise God. Pinagtibay nito. So ibig sabihin, pinatunayan niya yung kanyang tumutubos na kamatayan. Ano po dito, pinaunawa po, glory to God, sa aklat po ng Hebreo 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyaan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Kaya yan po yung pong ebidensya kung gaano kahalaga yung pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon. Kaya lagi po tayong tutuon sa ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin na merong Jesus na kung saan ay pinagmumulaan ng ating pong pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. Amen? Glory to God. Hallelujah. At ano po ang sabi po sa aklat po ng 1 Corinthians 15:17? Hallelujah. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Di ba napakahalaga yung muling pagkabuhay? Dahil kung hindi po nabuhay na maguli ang ating pong Panginoon, glory to God, tayo po'y mananatili pa sa ating pong mga kasalanan. Kaya napakahalaga po na ating pong aalalahanin yung kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus. Glory to God. At walang katuturan ang inyong pananampalataya kung hindi kayo naniniwala na si Jesucristo ay binuhay ng Ama. Pangatlo, glory to God. Hallelujah. Pinatunayan nito ang katotohanan ng kasulatan. Praise God. Hallelujah. Ano po ang sabi po sa Awit 10 verse 16? Naghahari si Yahweh magpakailanman. Mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparam. So, ibig sabihin, pinaunawa po dito na talagang totoo ang ating pong Panginoon. Maghahari po siya magpakailanman. Bakit po? Sapagkat siya po ay buhay. Magpakailanman siya po ay maghahari sa ating pong buhay. Mga bansang may ibang Diyos sa lupa'y mapaparang. Kaya lahat po ng bansa kikilala sa ating pong Panginoon. Totoo po ba na ating pong kinikilala sa ibang bansa? Kaya saan man pumunta, meron pong naniniwala na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan. Lucas 24:44. Hallelujah. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat na nasusulat tungkol sa aking kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So, ibig sabihin, lahat po ng sinalita ng ating pong Panginoon, ito po'y isinasakatuparan. Amen? Kaya napakahalaga po, glory to God. Ito'y katibayan na darating na paghuhukom sa mga makasalanan. So, ibig sabihin, meron pong paghuhukom. Glory to God. Ano po ang sabi niya po sa aklat po ng Gawa? 17:30-31. Sa mga nagdaang panahon, pinalampas ng Diyos ang di pagkakakilala sa kanyang mga tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisitalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Kaya pinauunawa po, dapat po ang lahat po ng tao ay nagsisisi sa lahat ng kalapong pamumuhay. Kaya ito po yung katibayan po ng kasulatan. Lahat po ng salita ng ating pong Panginoon, lahat ng isinulat, ito po ay may katibayan na darating ang ating pong Panginoon. Glory to God. At huhukuman ang mga makasalanan. Ikalima po, ito po ay batayan para sa kaloob ni Kristo na banal na espiritu, espiritual na buhay ng kanya pong mga bayan. Glory to God. So yung banal na espiritu na ipinangako po, ito po ay pinatunayan ng ating pong Panginoon. Sabi po sa aklat po ng Juan 20:22. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang aking espiritu. Na yun po ang katibayan dahil ang ating pong Panginoon, iginawad na yung banal na espiritu. Ano sabi niya? Tanggapin ninyo ang aking Espiritu Santo. Kaya lahat ng tumanggap sa ating pong Panginoon, pinagkalooban na ng ating pong Panginoon ng Espiritu Santo. Glory to God. Sa Hebreos 7, hallelujah Lord God, 23-28. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil sa mamamatay sila at hindi makapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. So, ibig sabihin, kung atin po makikita, ang mga pari na kung sa'y ginagamit
Pero ang mga pare, pag sila po'y namatay, wala na silang kapangyarihan. Pero ang ating pong Panginoon, may kapangyarihan. Magpakailanman, ang ating pong Panginoon ay may kapangyarihan. Glory to God. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamamagitan para sa kanila. So si Jesus ang mamamagitan para po sa ating pong lahat. Kaya tayo po ay naniniwala na si Jesus ay buhay magpakailanman at siya po ay namamagitan para po sa atin. Amen po. Ang ika-anim po, glory to God. Ito ang katiyakan sa mga mananampalataya ng kanilang panlangit na mana sa kinabukasan. Yan. Yan po yung pong ating pong magiging ebidensya na talagang totoo, tayo po ay may katiyakan na tayo po ay kukunin ng ating pong Panginoon. Sa 1 Peter 1:3-4. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Praise God. Hallelujah. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang malaga sa paningin ng Diyos. So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon pagyamanin sa ating pong buhay. Hindi po yung gandang panlabas, kundi yung ganda na pangloob. At mararanasan po natin yung pangako ng ating pong Panginoon. At nasabi ko na kanina, yung po sa John 14:1-3. Glory to God. Hallelujah. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Praise God. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo na matitirahan, ako'y babalik at isasama ko upang makapiling ko kayo saan ako naroroon. So yan po ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon. Pampito, glory to God. Pampito po na kung sa'y kahalagahan, maaaring makantan ang presensya ni Kristo at ang kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan sa ating pang-araw-araw na karanasan. So ibig sabihin, kung tayo pinaniniwala ng ating pong Panginoon ay Diyos na buhay, magtatagumpay po tayo sa lahat ng kasalanan dahil siya ang nakakakita ng lahat ng ating pong ginagawa. Ano po sabi po sa aklat po ng Gawa 2:20? Glory to God. Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. So, ibig sabihin, ito po yung pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng pangako ng ating pong Panginoon, ito'y pangyayarihin niya dahil ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sabi po sa aklat po ng Efeso 1:18-20. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para do'y tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagkapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. So ito po yung pangako ng ating pong Panginoon. Mararanasan po natin ang pinagpalang buhay sapagkat ito'y pangako ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ang tingin sa atin ng ating pong Panginoon, tayo po yung pinagkalooban ng kanyang espiritu na makararanas ng kanyang pong pangako na pinagpalang buhay. Amen po. So ano po ang sabi? Pangwakas po, Romans 6:23. Ano po ang pinauunawa po dito? Balikan po natin ng Romans 6:23. Na talagang totoo na ang kabayaran ng ating pong kasalanan ay kamatayan. Na ngayon naunawaan na po natin yung pong ibinigay na regalo po sa atin po ng ating pong Panginoon. Ngayon po na kung sa'y atin pong aalalahanin yung mga salita na ating pong Panginoon na iniwanan niya nung siya'y nakapako sa krus, ito po ang magdadala po sa atin upang maranasan po natin yung kaloob na ating pong Panginoon na buhay na walang hanggan.
Amen. Kaya lagi po nating ituon ang ating pong puso't isipan sa mga salita ng ating pong Panginoon na totoo ang ating pong Panginoon ay Diyos na buhay na may malaking plano upang tayo makasama sa araw ng Kanya pong pagbabalik. At ang makararanas lang ito ay ang nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Bilang pangwakas po, glory to God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat. Sapagkat pinagtitibay mo po ang bawat salita mo. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, ikaw po'y namatay para po sa amin. Ikaw po'y nagbigay buhay sa mga taong naaalipin ng kasalanan. Salamat po sa iyong anak na si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang nagbayad ng aming pong mga kasalanan. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat pinutunayan mo sa bawat salita mo na binitawan po doon po sa krus ng Kalbaryo. Lord God, ang salita po ng pagkapatawad, Panginoon. Ang salita po ng kaligtasan. Ang salita po, Panginoon, ng pag-ibig. Ang salita po, Panginoon, Lord God, na kung saan ay ang nararamdaman ng aming pong pisikal. Ang salita po, Panginoon, Lord God, ng pagkatagumpay sa aming pong pisikal na katawan. At ang pagkasalita po, Panginoon, Lord God, ng aming pong kauhawan sa katwiran. At ang mga salita mo po, Panginoon, ng pagtatagumpay. Lord, salamat po, Panginoon. Sapagkat totoo kami po'y magtatagumpay, dakilang Ama, anumang uri ng labanan. Sapagkat ang Espiritu Santo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord God, ito po, O Diyos, ang aming pong magiging gabay at patnubay. Ito po yung ipinangako mo po, Panginoon, sa aklat po ng John 14 verse 26. Panginoon, ang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, Espiritu Santo, na ito po yung magiging po namin tagapagturo, magiging tagapagpaalala ng mga salita mo. Kaya ang sabi mo sa verse 27, katotohanan iniiwan ko sa inyo'y kapayapaan. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, hindi niyo ito matatakpuan sa sanlibutan. Kaya't huwag kayong mabalisa. Lord, salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo na nagpapaaliw sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang sabi mo, ikaw po'y babalik upang kami kunin mo, dakilang Ama. Sapagkat totoo, sa ibabaw po ng mundo, punong-puno ng kaguluhan. Punong-puno ng katatakutan, dakilang Ama. Pero Lord God, hindi po kami matatakot, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na amin pong magiging katulong sa bawat minuto ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po'y buhay, dakilang Ama. Magtatagumpay kami sa anumang uri ng labanan ng kasalanan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinananampalatayanan, na namatay at muling nabuhay. Nang ikatlong araw, ikaw po, Panginoon, ay umakyat sa kanang Amang makapangyarihan. Lord God, ikaw po ang aming tagapamagitan, Panginoon. Ikaw po ang nananalangin sa panahon ng aming pong kahinaan. Ikaw po ang dumudulog sa Ama upang kami tulungan, Panginoon. Lord, salamat sa mga mensahe mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, lagi ka pong naririyan. Salamat, Panginoon, Lord God, sa panahon na kami po'y nangihina. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya, Lord God, Panginoon, sa iyo pong mga anak na naririto, Lord God, sa iyo ko po sila tinitiwala. Tulungan mo po, O Diyos, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo. Na patuloy, Panginoon, na magawa po mag-surrender ng buhay sa iyo, Panginoon. Na patuloy, Panginoon, Lord God, na maranasan po nila ang iyo pong kabutihan. Kaya salamat po, Panginoon. Dakila ka po, O Diyos. At dalangin ko po, Panginoon,
Lahat ng mga salita mo po, Panginoon, na nahasik sa lugar na ito, dakilang Ama. Lord, naniniwala ako, Panginoon, yung sinabi mo sa Isaiah 55 verse 11. Ang bawat salita mo mamahasik, Panginoon, hindi ito babalik ng walang bunga. Kaya Lord God, naniniwala po ako, Diyos, lahat ng iyo pong mga anak na naririto, meron po silang salita na nakuha buhat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. At sa iyo ko po, Panginoon, itinitiwala lahat ng iyo pong mga anak na naririto, mararanasan po nila ang katagumpayan sa kanilang pong buhay. Panginoon, sa iyo ko po, Panginoon, itinataas ang lahat ng ito. Hindi po kami, Panginoon, tagapakinig lamang, kundi kami doer ng iyo pong salita. Sa iyo pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.